Viva San Pedro kalungsod sa tanan natong mga televiewers nga nagtan-aw karon sa atong live coverage nining National Thanksgiving Celebration. Bisan sa kainit sa panahon dinhi sa SRP, wa gyud kini makapugong sa mga Pilipino labi na sa mga Sugboanon nga mudagsa dinhi sa SRP alang sa big event nga karong adlaw ipahigayon nga mao ang atong National Thanksgiving Celebration. Kini agi og pasalamat Attorney Divine sa nga gigasahan ta sa labang makagagahom sa atong ikaduhang santong Pilipino Sugboanon pagyud nga taga lungsod sa Hinatilan si San Pedro kalungsod. All set na ang mga gikinahanglan alang niining Dacan City ug sa Guam. Wa pa gani maka-kick off o wa pa makasugod ang kalihukan, daghan na kayong mga tao o mga deboto nga nanganhi dinhi sa venue gani ang atong kapulisan kaganiha ni bana-bana na nga moabot na og 200,000 ka mga tao ang naa karon sa SRP. Wa pa nilabot ni atong mga nagprosesyon nga gikan sa north area o kaning diri sa south area. Kini mga naa dinhi sa SRP, Attorney Divine, ato siguro makita tagsa-tagsa gyud silang nagbitbit sa ilang mga payong, ilang mga kauban pang protection sa ilang lawas gikan sa grabe yung kainit sa adlaw dinhi sa atong venue. Sa nasayran kining site sa Thanksgiving, Attorney Divine og Sir Nino moabot gyud ni og 27 hectares og di nato ma-imagine nga karon taod-taod inig-abot na unya atong mga nagprosesyon og katong mga nagfluvial nga mopuno gyud ni o mapuno gyud kining sa mga tao kining ato ang SRP gumikan sa pagkabayaw na ni San Pedro kalungsod ngadto sa pagkasanto. Gibana-bana nga moabot gyud ngadto sa 500,000 o sobra pa gani moabot na gani ngadto sa 1 ka milyon ang mga tao nga modagsang unya dinhi mismo sa SRP unya. Gumikan sa kadaghang mga tao, Attorney Divine og Sir Nino, gipakatap na sab ang atong mga sakop sa kapulisan, ingon man sa kasundaluhan, ingon man ang Presidential Security Group kun PSG nga mao na ni take over sa overall security dinhi mismo sa SRP. Unya ang atong PSG sila na gid ang ni take over gumikan usab sa presensya unya sa atong mismong presidente nga si Noynoy Aquino. Unya ang atong PSG og kapulisan mopahigayon gid og makuting inspection sa mga bagahe kaning mga bag sa mga musud dinhi sa SRP labi na ni atong mga musud sa VIP area o katong sa yellow area na ilang gitawag nga anaa gid mismo atubangan sa templete ni San Pedro kalungsod. Unya kung atubang ka sa templete, Attorney Divine og Sir Nino, makita ninyo ang dakong hulagway ni San Pedro kalungsod ug dunay mga buwak nga giadorno sa stage o sa atubangang bahin sa altar nga alang usab sa misa nga ipahigayon karong hapon. Tungod sa kadako niining site, Attorney Divine, kadtong mga anaa sa mga lagyong dapit labi na ni atong mga naa sa luyong bahin o sa kalayo na kaayo ngadto na sa may Mambaling area. Dunay gimontar nga 12 ka mga large LED screens aron nga bisan og layo sila masayod gihapon sila or ilagay pong mga makita ang mga panghitabo dinhi mismo sa atubangan nga bahin labi na sa templete nga area. Aron hapsay sab ang pag-star sa mga tao dinhi sa site, Attorney Divine ug Sir Nino, tungod sa kadako 27 hectares gibahin-bahin ni sila karon ngadto sa 16 ka mga blocks kun kaning gitawag nilang mga district. In other words, gigrupo-grupo ni sila nya matag block dunay kaugalingong set sa mga police personnel ug dunay sa tag-usa ka medical team nga dunay tag-usa ka ambulansya nga daling makaresponde ni atong mga tao niya nga makasinati og mga kakulian sa panlawas sama na atong makuyapan o mga lipong labi na katong mga idaran na nga makasinati og pagsaka sa ilahang blood pressure niya. Alauna karong hapon o wa pa gani alauna nakasibog na naka-kick off na ang atong mga procession gikan sa north area nga magsugod sa Maidan Hako Salem kaning sa may City Hall nakasugod na gid sila gani na sila karon sa may SRP na gani sila na side karon kanang atong taytayan dinhi sa SRP. Astra, samtang ang Astra, yes, Attorney. Okay, para sa mga nakikinig natin sa mga taga Luzon, itong video na nakikita natin sa TV, ito na ang live talaga na video dyan sa South Road Properties. Itong road na bridge na yan, papunta yan sa SRP. Ang daming tao, no? Ito, Astra, ito na ang yung papunta sa solemn procession, papunta sa templete. Yes, Attorney Divine and Sir Nino, that is the procession na nanggaling po dyan sa Dihako Salem Street sa ating syudad ng Cebu. Dyan mismo sa tabi ng City Hall galing yan. Tapos papasok na sila dito sa SRP. Kaya nga lang sa monitoring na ating ginawa ay paunti-unti lang yung pagpunta nila dito sa SRP. Pwedeng maglalakad sila tapos magsa-stop na naman. Kaya hindi pa talaga sila
nakakarating dito mismo sa SRP kung saan gagawin nga itong Thanksgiving celebration, attorney. Asta, may Yes, rough estimate ba tayo galing from the police or from the PNP kung ilan na ang nandito diyan sa mismong sa site o yung sumali sa procession? Ilan na ba ang mga bilang nila? Pagtaya lang, rough estimate. Initially, Sir Nino, ang sinabi po ng ating police ay nasa 200,000 na yung mga tao na nandito ngayon sa SRP. Hindi pa kasali dito yung mga nasa procession, kasali sa procession from the north area and the south area. Sinasabi nila mas marami yung nandun sa north area sa procession at mas konti naman, pero madami-dami pa rin itong nanggaling sa South District na nanggaling nga dyan mismo sa Talisay Fishport sa ating Talisay City. Astra, kumusta naman ang panahon ngayon dyan? Hindi ba nagbabadya na ulan? Grabe, no? Ang init. Oo, masyadong mainit. Aba, ito'y bilagro ito ha, kasi last Wednesday, nagsasabi na ang bagyong Pablo daw ay paparating dito sa Pilipinas, pero parang tumigil. Dahil siguro ni dadating si Pedro. Dadating si Pedro. Oo. So, Astra, muna Pablo, si Pedro muna. Oo. Makikita natin, Astra, no? Nakapreparado ata itong mga devotees kasi may dala silang mga umbrella. Oo. Salamat dun sa mga palaging nagre-remind, lalo na yung ating mga organizers at ang ating DOH na patuloy na nagpapaalala dun sa ating mga devotos na magdala talaga ng mga protection sa sobrang init, gaya na lang ng sunblock, tsaka ng mga payong o kung ano man na may cover nila sa kanilang sarili dahil nga sabi ng Pag-asa, una nang nasabi ng Pag-asa na magiging mainit nga talaga ang araw ngayon sa Thanksgiving. Naging tama naman o tumama naman yung Pag-asa at nararamdaman nga natin yung sobrang init dito mismo sa SRP. Ngunit nararamdaman naman natin na may hangin, so okay lang na compromise o na-equalize naman yung init ng hangin na dala naman ng simoy ng dagat, Attorney of Divine. Astra, I have a question, nakikita namin dito sa video yung procession, Can you give us more about this procession? Saan baga nanggaling ang mga ito? Sir Nino, ito po yung procession natin na nanggaling sa north area. Yun po yung mga lugar o mga parokya o mga parishes dito sa Cebu na nanggaling sa north area. Yung Consolacion, Mandaue, yung Compostela, Liloan. Samantalang yung nanggaling dito sa Talisay Fishport, yun naman po yung galing sa south area ng Cebu, gaya ng Carcar, Sibonga, Dumanhog at iba pang lugar dito nga sa South District. Yung galing sa North District, yung nangungulo po na karosa dyan ay yung kay Santo Niño nga nagaling nga dyan mismo sa Basilica Menor del Santo Niño. Samantalang yung galing dito sa South area ay si Virgin Mary naman ng Birhen ng Guadalupe ang siyang kasama nila o yung lead doon sa kanilang side. Para sa kapakanan natin mga tagapanood at kasi nakikita din napakaraming karosa. Sa tingin mo, may bilang ba ilan yung mga karosa from the north at ilan yung karosa from the south? Hindi po natin masabi kung ilan po talaga yung galing sa north at yung south, pero ang alam ko po 76 lahat yung mga karosa na galing sa north at south, all in all na po yun. Ito yung mga karosa galing sa iba't ibang mga simbahan, Padre. Astra, this is Father Noni, I heard na may fluvial procession. Ito ba galing sa fluvial procession o ito'y land pa lamang ito? Yung nakikita po natin na video dyan sa bridge ng SRP, yan po yung foot procession. Iba naman po yung fluvial procession na nangyayari. Naka-move out na nga ho sila sa Uwano Wharf sa Mandaue City. Ngunit ngayon, naka-receive tayo ng report mula sa ating monitoring na nagkaroon po ng diferensya yung Galleon San Diego. Doon po nakasakay yung Pilgrim Image San Pedro Calungsod. Kaya yung ating Coast Guard ay nagpaplano na ngayon o marami silang options kung paano sila makakarating dito sa SRP. Initially 4:30 PM dapat nandito na sila. Ngunit ngayon nakaka-experience po sila ng mga pagkasira ng kanilang galleon, kaya po medyo madidelay siguro yung pagdating nila dito. Isa sa mga option nila para makarating nga dito sa SRP ay yung
isalin na lang sa Coast Guard. Oo, i-transfer. Transfer. Ipabira na lang ni Attorney Divine. Ipabira. Ipabira na lang sa Itag na tugboat lang, ang itag na kanilang lang. attorney. Ihila na lang. Hilahin. Oo, hilahin ng Ipapahila, tugboat. okay. Napakalaman natin, Attorney Divine, Opo, as the ipapahila father. na lang po ng tugboat dahil Bukod- nga ngayon hindi pa talaga maka-move o hindi pa makausad yung Galeon San Diego na nandun Itong- nga, yun nga ang sinasakyan ng Pilgrim Image ni San Pedro Calungsod. Itong galyon ng, anong pangalan doon? Galyon na to? San Diego. Galyon San Diego. Di ba, ito'y dadaong malapit sa may Ludo, at yan sa Ludo ay Ludo and Luem. Yes. Dyan sa Nakausap ko SRP. kanina si Father Chacha at yung mismo silang sasakay at may mga baroto, may isang baroto daw Yung na to proa. ferry, to ferry Kalungsod patungo dito sa Baybayin. Oh. May nakita ka naman dyan, Astra, na yung baroto na sinasabi ni Father Charles Jaime? Yes, Sir Nino, nakikita po natin yung baroto, yung sinasabi nilang bangka, pero hindi po doon sa may Ludo area. Saan? Ngunit dito po sa tapat talaga po ng templete. Okay. Tapat talaga ng templete. May ginawa sila na parang pantalan o dock dito sa harap mismo ng templete kung saan nga magdadak ito ang bangka na susundo nga kay San Pedro Calungsod sa punta na niya dito mismo sa SRP kasi yung galyon mga 100 meters from the shore lang, hindi siya makakalapit dito mismo sa harap ng templete kasi nga masasangad yung barko kaya susunduin ng isang bangka at yung bangka ang nagsisimbolize po doon, sabi po ng Archdiocese, yung bangka ang nagsisimbolo sa proa. Ito yung proa, ito yung bangka na ginagamit noon ng mga netibo doon sa Guam na yun din po ang ginamit sa pagtapon ng patay na bangkay nilang San Pedro Calungsod at ni Father Diego San Vitores nang sila ay pinatay doon mismo sa Guam. Kaya ngayon ang ginawa naman ng ating Archdiocese ay itong proa, imbis na ito yung maghahatid sa kamatayan ni San Pedro Calungsod, ito naman yung magdadala sa kanya pabalik dito mismo sa kanyang homeland nga ito nga Cebu Province.